Ang Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Ujungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa spiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, minamahal po naming mga kapatid. Saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, ano man po ang inyo pong ginagawa, nawa po sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, kayo po ay patuloy na nasa maayos na kalalagayan. Sa oras na ito, mga minamahal kong mga kaibigan, live po tayo dito po sa paborito nating himpilan ng radyo natin 101.3 Ujungan, at live po tayo sa Facebook, live din po tayo sa YouTube, at marahil po ay kung kayo po ay meron pong mga Facebook, meron po kayong mga internet sa inyong mga cellphone, ay pili po ninyo na kami po yung mapanood ninyo sa Facebook, sa YouTube. I-type po ninyo radyo natin Ujungan, at kung inyo pong makita ang ating programa ay maaari po ninyong i-like, i-share na rin upang marami po ang maging pulot o makapakinabang sa ating pong sinasagawang programa. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ito po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry, at patuloy po kayo nakikinig sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Bago po natin buksan ang ating pong programa sa pamagitan po ng panalangin, hayaan po ninyo na pakinggan po natin ang theme song ng ating programa. Yan natin upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin, mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan. Dumating sa paglubog ng araw, may bukas pa handog ito ng Diyos sa atin, upang siya ay ating sundin. Atin silang
Tayo po ay manalangin. Mahabagin at dakila naming Diyos, pinupuri at sinasamba po namin ang inyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Sa oras na ito, mahal naming Diyos, kami po ay maglilingkod sa himpapawid sa pamagitan po ng programang Ligaya ng Buhay Ministry. Kaya nga naman, mahal naming Diyos, kami po ay sasalok ng karunungan buhat sa inyo, naway ang pagkasi at patnubay ng banal na Espiritu ng aming Panginoong Hesus, ang aming pong maranasan sa mga oras na ito, ganon din naman sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Ito ang aming pong sinasamot dalangin sa matamis na pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong mga kapatid, welcome po kayo sa ating programa, sa ating pong palutuntunan dito po sa radyo natin 101.3 Odyungan. At sa oras na ito ay tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na muli ay tayo po ay magkasama-sama sa loob po ng isang oras. Kung kayo po ay merong mga nais na ipabati, no? Batiin ang ating mga kapamilya, kaibigan, ano pa man ay pwede kayong mag-message po sa amin sa Facebook account o di kaya ay sa live na ito ay maaari po lamang na kayo po ay ating pong kayong paglilingkuran. Ngayon pong hapon, mga minamahal kong mga kaibigan, hindi po natin nakakalimutan na batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders and directors sa pangunguna po ng ating pong mahal na Presidente, Pastor Orly Pahilan. At ganoon din po kasama ang mga officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At ganoon din mga kaibigan, mga masugid po naming taga-subaybay, hindi po natin nakakalimutan na pasalamatan, batiin ang kailang mga pangalan ng ating mga mahal na mga sponsor na dahilan po sa kaila pong bukas ang kailang mga puso sa pagsulong, sa pagsuporta ng ating pong radio ministry. Ay kaya nga naman tayo po ay nagpapatuloy, mga minamahal. Ating pinasasalamatan si Brother Ariel Ponte, Pastor Ricard Teriano, Mr. and Mrs. Chisi Padriragaw, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Vernie Fidakan, Sir Boyser Fidakan, baging po sa iglesia ng Pangulo Seventh-day Adventist Church. Ganon din po kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Salamat po mga mahal na mga kapatid sa inyo pong pagsuporta, sa inyo pong mga panalangin na upang sa ganon ay ating pong itaguyod ang gawain ng ating Panginoon sa pamagitan po ng radio ministry, ipaabot ang mga butil ng katotohanan, ipaabot ang mga katotohanan sa bawat pintuan ng ating mga mahal na mga kaibigan upang matuklasan at makilala si Jesus na ating tinanggap sa ating mga buhay. Mga mahal na mga kaibigan, ngayong pong oras na ito ay hindi po din natin nakakalimutan. Bago po tayo tumungo sa ating aralin, bago po tayo tumungo sa ating pong paksa na ating pag-uusapan ngayon, ay hindi natin nakakalimutan na ipanalangin ang ating mga mahal na mga sponsor sa upang sa ganon ay patuloy na tugunan at pagpalain ang kailang pong mga pinagkukunan na mga panalalapi upang kung magkagayon mga mahal kong mga kaibigan ay patuloy na pagpapala ng ating Panginoon ay ipagkakaloob sa kanila. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, sa oras na ito, narito po ang aming mga mahal na sponsor. Kung papaano ay patuloy silang sumusuporta
sa gawaing ito na ipaabot ang inyong mga salita sa bawat pintuan ng tahanan na kung papaano mahal namin Diyos ang aming dalangin, naway ang kailapong mga hanap buhay, ang kailapong mga pinagkukunan ng mga pananalapi ay inyo pong pagpalain kung papaano sila inyong pinagpapala sa pang-araw-araw na pamumuhay, naway higit na sila inyo pong pagpapalain. Pagpalain ang kailang buong sambahayan, pagpalain ang kailang pong mga hanap buhay, pagpalain ang kailang mga alagang hayop ng 7 beses higit pa sa kailang inaasahan. Lahat pong ito ay aming pong sinasamot dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kaibigan, ngayong pong oras na ito ay tayo po ay hindi na magpapatumpik-tumpik pa upang hindi tayo tumungo sa ating paksa na ating pong pag-aaralan ngayon. Ano ho? At sa mga kaibigan natin na kayo po ay merong pong mga nais po ninyo na kayo ay aming pong makasama sa ating talakayan. Kung meron po kayong mga katanungan, no? Meron po kayong mga karagdagan sa ating pong pag-aaral ngayon, ay pwede po naman kayo na kayo po ay tumawag o mag-text sa numerong 0927-631-4780. At hayaan po ninyo, mga mahal kong mga kaibigan, na sagutin ang inyong mga katanungan ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ating pong pinapalakpakan ang mga ating mga viewers, mga minamahal. Ating din namang pinapalakpakan at pinasasalamatan ang ating mga mahal na mga sponsor. At higit sa lahat, sa patuloy pong tumatangkilik sa himpilan ng radyo natin 101.3. Ngayong hapon, mga minamahal kong mga kaibigan, ang paksa po na nais po nating dalhin ngayong hapon ay ito'y mayroong pinamagatang ang panalangin. Ngayon pong hapon, mga kaibigan, ating pag-aaralan, ano po ba ang tamang paraan ng pananalangin? Ano po ba ang mga hindi mga dapat na o hindi tamang panalangin? Meron po bang tama o merong maling panalangin? Ayan. At hayaan po ninyo, mga minamahal, na sagutin natin ang mga katanungang iyan sang-ayon sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, papaano tayo dapat manalangin? Meron pong pinapahayag ang Biblia sa aklat po ng Mateo 6, ang talata po ay 7, Matthew 6 verse 7, ang sabi po ng Biblia ay ganito. At sa panalangin ninyo ay huwag niyong gamitin ang walang kabuluhan. Ano yung walang kabuluhan? Paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kailang maraming kasasalita ay didinggin sila. Mga kaibigan, mga mahal na mga taga-subaybay, ang sabi po ng banal na kasulatan ng Panginoon, kung tayo po ay mananalangin, paano dapat tayo manalangin? Ang sabi po ng Biblia ay kung tayo'y mananalangin, ay huwag po dapat yung paulit-ulit. At ang sabi po ng banal na kasulatan ng Panginoon na huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhan na paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Na kaya daw anya, ginagawa nating tayo'y nananalangin na paulit-ulit tayong nananalangin ay sa kadahilanan daw para sigurado na tayo'y dinggin ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Kaya po pala,
mga minamahal, ang dapat po palang panalangin ay hindi po paulit-ulit na panalangin. Sapagkat yung paulit-ulit na panalangin ay ang sabi ng Biblia ay ito po ay walang kabuluhan. Sapagkat diyan yung gawain ng ginagawa ng mga hentil. Kaya kanilang ginagawa yung paulit-ulit na panalangin ay sa kadahilan ng para daw sigurado na dinidinig sila. Yan. O halimbawa, mga minamahal, paggising mo sa umaga, ang iyong panalangin ay, Panginoon, salamat po sa panibagong buhay. Amen. Kakain ka ng agahan. Panginoon, salamat po sa panibagong buhay. Amen. Tanghalian, Panginoon, salamat po sa panibagong buhay. Amen. Yan. Hindi po itinuturo ng Biblia, ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, na dapat nating sauluhin yung ating panalangin. Hindi po. Kundi kung ano yung nasa puso mo, na gusto mong sambitin sa ating Panginoon, ay iyon ang iyong idalangin. Hindi narapat na tayo manalangin na isinasaulo natin yung panalangin at paulit-ulit na panalangin. Aba, ay kung halimbawa, sasabihin mo sa asawa mo, mahal ko, ay bilhan mo ako mamaya ng sardinas ha? Oh, sige. Naliligo yung mister mo. Oh, ang sabi mo, mahal ko, bilhan mo ako mamaya ng sardinas ha? Ay, bibihis yung mister mo. Mahal ko, bilhan mo ako ng sardinas mamaya ha? Aba, anong sasabihin siguro sa iyo ng mister mo? Abay, bakit ikaw ipalit-ulit? Ay, para kang puhang. Ha? Ay, maging po sa ating Panginoon, ay hindi po gusto ng Panginoon na tayo po ay ang ating palalangin ay paulit-ulit dahil ang Panginoon naman ay hindi bingi. Kundi anuman yung ating panalangin ay kanyang dinidinig. Mga mahal na mga kaibigan, yan po ang sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kaya po, sabi sa aklat po ng Mateo 6, ang talata po'y 8, ang sabi ng Biblia ganito, huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Ano po ang sabi ng Biblia? Huwag po tayong magsigaya sa mga ginagawa ng mga hintil. Na ang ginagawa ng mga hintil, sila'y paulit-ulit ang panalangin sapagkat daan niya ay para daw dinggin ang kailang panalangin. Yan. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Mga kaibigan, bago nating hilingin sa Diyos, alam na ng Panginoon. Bakit? Dahil alam niya yung nasa puso natin, alam niya yung nasa isip natin. Kaya hindi natin kailangan tayo'y manalangin ng paulit-ulit na panalangin. Hindi natin kailangan na sauluhin yung ating panalangin. Kundi ang sabi ng Biblia, talastas ng inyong amang ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya po, mga minamahal, hindi nararapat na kung tayo'y manalangin, ay tayo'y manalangin na paulit-ulit na panalangin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, bago pa natin ito hingin, bago pa natin ito ipanalangin, alam na ng ating Panginoon. Kaibigan, mahal na mga kapatid, ano ang panalangin na tinatanggap at di tinatanggap ng Diyos? Meron po pala. Meron po palang tinatanggap na panalangin at meron po palang di tinatanggap o dinidinig. Ha? Dinidinig ng ating Panginoon. Meron pong mababasa tayo sa Biblia. Sa aklat po ng unang Juan 5 ang talatay 14. Ang sabi ng Biblia ganito po, ha? At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo humingi,
ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban ay dinidinig tayo. Kaibigan, kapatid, ang sabi ng Biblia, kung tayo man ay humihingi ng anong mang bagay na ayon sa kanyang kalooban ay dinidinig tayo. Halimbawa, Panginoon, gusto ko po ng laptop. Ngayon, bago dinggin ng Panginoon, kung ito kaya ay ibigay sa atin ng Panginoon, aba, ay baka ikaw na lamang ay buong panahon mo ay iukol mo na lamang sa paglalaro sa laptop. Kaya minsan nag-iisip tayo, bakit kaya hindi pa dinidinig ng Panginoon yung aking panalangin? Dahil hindi kalooban ng Diyos, labag sa kanyang kalooban. Oh, Panginoon, gusto ko ng bagong cellphone. Ngayon, kung bibigyan ka ng Panginoon ng bagong cellphone, baka igugugol mo na lamang yung panahon mo sa pagsiselfon, hindi ka nasasamba. Hindi ka na makakasapagsimba. Ayan. Hindi ka na, bagong matulog ay hindi ka na makakapanalangin. Bakit? Kasi lagi ang panahon ay ibinibigay mo sa paglalaro sa cellphone. Kaya po, mga minamahal na mga kaibigan, kung iyon namang panalangin, Panginoon, naway, ako'y pagalingin mo na sa aking sakit para ako'y baka pagsamba na. Oh, kung iyan ay kalooban ng Panginoon at totoo kang nananalangin at humihiling sa Kanya, kung ikabubuti mo yan, eh bakit hindi ka didinggin ng Diyos? Ay kung halimbawa ay ganito, Panginoon, yung aking kapitbahay ay napakagulo, pwede bang patayin mo na lang? Aba, didingin kayo ng Panginoon? Ha? Hindi ang kalooban ng Panginoon. Ha? Ay, sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Abay, kasalanan yun. Kaya po, mga minamahal na mga kaibigan, may dinidinig, may panalangin na tinatanggap at merong di dinidinig ng Diyos. Kung iyan ay kalooban ng Diyos, sigurado na tayo po ay didinggin ng Panginoon. Kaya po ang sabi ng aklat ng Mateo 21, ang talata po ay 22. Ang sabi po ay ganito, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo man po ay merong pong mga panalangin, kung tayo man po ay merong pong mga kahilingan sa Panginoon, kinakailangan nating sampalatayanan ito. Parang ganito, nananalangin ka, hindi ka naman naniniwalang didinggin ng Panginoon, bakit ka pa manalangin? Parang ganito, may sakit ka. Pupunta ka sa hospital. Bakit? Kasi magpapagamot ka. Pupunta ka sa hospital, tapos hindi ka naman naniniwalang ikay pagagalingin ng doktor. Huwag ka na pumunta. Maging po sa ating Panginoon. Kung tayo'y mananalangin, kinakailangan natin sampalatayanan ito na ito'y didinggin ng Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ito ang sabi ng banal na kasulatan ng Panginoon, nang sabi pa ng aklat ng Marcos 11, ang talata po'y 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Mga kaibigan, ang sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, ay ang sabi niya ay, kung tayo man po ay merong pong mga panalangin, ay merong mga bagay na panalangin na, halimbawa, Panginoon, uuwi po ako. Ingatan niyo po ako sa aking pag-uwi.
hindi ka pa nakakauwi, ay tinanggap mo na. Ayan. Mga minamahal kong mga kaibigan. At meron naman panalangin na on the process pa. Yan. Bakit? Sasagutin nyo ng Panginoon sa tinatawag na tamang panahon. Kaya ho, mga minamahal, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Kaya po, kung tayo man po ay humihingi sa Panginoon, kung tayo man po ay meron pong mga panalangin sa Panginoon, ano po yung dapat nating gawin? Merong binabanggit. Sa aklat po ng Santiago 1:6, ang sabi po ay ganito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nangangailangan ay katulad ng alon ng dagat na tinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabila. Ang sabi po ng Biblia, kaibigan, kung tayo man po ay humihingi, ay kinakailangang mayroong pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ibig nating magkaroon ng bagong tahanan. Ibig nating magkaroon ng anak. Ibig nating magkaroon ng anumang mga bagay sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia, humingi tayong may pananampalataya sa Panginoon. At kung magkagayon, hindi natin kailangan na ang ating paniniwala ay pabago-bago. Ano pong ibig sabihin? Yung parang alon. Ngayon, naniniwala ka. Pagkatapos, bukas, hindi ka na naniniwala. Ay, anong klase yun? Kaya po, mga minamahal kong mga kaibigan, kung tayo man po ay humihingi sa Panginoon, kung tayo man po ay nananalangin sa Panginoon, hindi natin dapat para tayong alon na pabago-bago. Ngayon, naniniwala tayo, bukas, hindi. Kinabukasan, naniniwala. Sa isang araw, hindi na naman tayo naniniwala. Kung tayo nananalangin ngayon, hanggang hindi pa sinasagot yung ating panalangin, buong buhay natin, humingi tayong may pagtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan po ng ating Panginoon. Saan tumitingin ang Diyos kapag tayo'y nananalangin? Saan po kaya tumitingin ang ating Panginoon kapag tayo'y nananalangin? Kung kayo po ay nakatutok sa amin ngayon, kung kayo po ay meron pong mga, kung meron po kayong hawak-hawak na cellphone, ay pwedeng sagutin nyo ang tanong na to. At pwede naming, pwede kayong magkaroon ng regalo. Ay, malay ba, ano na ngayon malamig ng siboy ng hangin, malapit ng bagong taon. Sige po, makatanungan natin ngayong hapon, saan tumitingin ang Diyos kapag tayo nananalangin? Yan. Kung alam po ninyo ang kasagutan, ay pwede kayong mag-text o tumawag sa numerong 0927-631-4780. Yan po ha. At hayaan po ninyo, alamin natin kung sino yung nakasagot. At kung merong nakasagot, ay meron kayong regalo sa Panginoon. Okay? Ngayon, mga kaibigan, sagutin natin ang katanungang iyan. Sagutin natin ang katanungang iyan kung saan tumitingin ang Panginoon kapag tayo'y nananalangin. Ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng unang Samuel 16 verse 7 ay ang sabi po'y ganito, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit
ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Mga mahal na mga kaibigan, mahal na mga kapatid, kapag po pala tayo'y nananalangin, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa mukha. Ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Yan. Dito po'y pinapahayag, mga minamahal kong mga kaibigan, na kung tayo man ay nanalangin, marami tayong kahilingan sa Panginoon, hindi siya tumitingin sa ating mata. Hindi siya tumitingin sa ating mukha. Katulad ng ginagawa ng tao. Ang tao kapag una ka lamang nakita anong gagawin ng tao pag nakita ka? Abay, titingnan ka simula ulo hanggang pa. Ha? O di kaya, titingnan ka simula pa hanggang ulo. Ang Panginoon, kapag tayo manalangin, ay hindi po siya tumitingin sa mukha, kundi kapag tayo nanalangin, tumitingin po siya sa ating puso. Bakit? Kung tayo ngay totoo na o sincero tayo na talagang tayo ay lumalapit sa Diyos. Kaya po, mga minamahal kong mga kaibigan, lahat ba ng nananalangin ay dinidinig ng Diyos? Yan. Lahat po ba ng nananalangin, lahat po ba ng tumatawag sa Panginoon ay dinidinig ng Panginoon, pinakikinggan ng Diyos? Alamin natin. Alamin natin ang kasagutan, kaibigan, sa banal na kasulatan po ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Mateo 7, ang talatay 21, ang sabi po ng Biblia ganito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Mga kaibigan, ang sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, hindi porke tayo'y tumatawag sa Panginoon, hindi porke na tayo'y nananalangin sa Panginoon, tinatawag natin ang pangalan ng Diyos, ay hindi porke na tayo lumalapit sa Kanya ay dinidinig na yung ating panalangin. Kaya ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang sabi ng Biblia, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ikaw ngayon nanalangin, halimbawa, nanalangin ka, pagkatapos nilalabag mo naman yung kanyang kalooban, ay paano yun? Halimbawa, nangawat ka, nagnakaw ka, pagkatapos, ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos, Panginoon, ako po'y hindi na magnanakaw. Pagkatapos, nanakaw ka na naman. Pagkatapos, mananalangin ka na naman. Ay paano yon? Nalalangin nga tayo, pero hindi naman po natin sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, hindi lahat ng nalalangin sa Panginoon ay kanyang dinidinig. Bakit? Dahil hindi natin ginaganap ang kalooban ng Diyos. Kaya ang katanungan nga what is the will of God? Ano po yung kalooban ng Panginoon? Ang kalooban po ng Diyos ay sundin ang kanyang mga utos. Yan po ay napakalinaw sa talatang ating pong binasa, kaibigan. Kaya ang sabi po, sa aklat ng Mateo 7:22, marami nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipaghula kami sa inyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ang sabi ng Biblia, naway wag mangyari ito sa atin mga kaibigan, na marami po ang magsasabi sa araw pagdating ng Panginoon, hindi pa kami nagsipaghula. Panginoon, hindi ba kami ay nagsipalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Mga minamahal, ano ang sasagot ng Panginoon?
tumatawag tayo sa Panginoon, pero hindi naman natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Oo, ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia ay nagsigawa kami ng maraming kapangyarihan. Ang sabi po ng Biblia sa patuloy na talata 23, at kung magagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ayan, tumatawag sa Panginoon, pero anong ginagawa? Hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Nagsipaghula daw, nagsipaglayas ng demonyo, nagpagaling, pero hindi naman sinusunod ang kalooban ng pagdating ng Diyos. Ang sasabihin niya, magsipaglayo kayo, hindi ko kayo nakikilala, manggagawa ng katampalasanan. Kaya ito po ay napakalinaw, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya ano po ba ang kalooban ng Diyos, kaibigan? Ito po ang sabi po ni Haring David, sa aklat po ng Awit 40, talata po'y 8, ang sabi po'y ganito, aking kinalulugdan, sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Mga kaibigan, ang kalooban po pala ng ating Panginoon ay walang iba, kundi sundin natin ang kanyang mga utos ay dapat ay nasa loob ng ating puso. Sapagkat ito yung sinasabi ni Haring David, na dapat ay sa kanya'y kanyang kinaluluguran na sundin ang kalooban ng Diyos, na ang kalooban po ng ating Panginoon ay sundin ang kautusan ng ating pong Panginoon. Kaya mga kaibigan, ano ba ang pagkakilala sa Diyos? Meron pong binabanggit. Merong pagkakilanlan, mga kaibigan, sa Panginoon. Ano po yun? Sabi po sa Exodo 31 verse 13, ay merong pong binabanggit ang talata. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, katotohanang ipangilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa iyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagmamahal sa inyo. Napakalinaw, mga minamahal kong mga kaibigan, na sinasabi po ng talatang ito na ang ating pong Panginoon ay merong pagkakilanlan sa tunay niyang mga anak ng Diyos. Iyon po ay kung tayo ay nangingilin ng nangingilin ng tunay na araw ng pagsamba. Iyon po ay nakalagay sa ika-4 na utos ng Diyos. Nang sabi niya sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Na sa pamagitan po ng ating pangingilin ng totoong araw ng pagsamba, iyon ay tanda sa iyo at tanda sa Diyos. Na dito yung tinatawag na seal of God, tanda ng Diyos, tatak ng Panginoon. Kung tunay tayong kanyang mga anak, ay makikilala niyo ako na nagpapabanal sa inyo. Kaya ito po ay napakalinaw, mga minamahal. Kaya mahalaga sa panalangin, kaibigan, ang kinikilala tayo ng Diyos at tinatanggap natin ang kanyang kalooban. Napakahalaga po na kung tayo'y manalangin, ay napakahalaga na tayo'y kilala ng Panginoon. Hindi lamang bastang kilala, kundi ginaganap natin ang kalooban ng ating Panginoon. Mga mahal na mga kaibigan, ito po'y napakalinaw sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Nang sabi niya sa unang Juan 2 ang talatay 3, at sa ganito'y nalalaman na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa verse 4, at nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling, ang katotohanan ay wala sa kanya. Mga kaibigan, kung ating sasabihin,
kung ating sasabihin, nakikilala ko ang Panginoon, pero hindi naman natin tinutupad ang kanyang mga utos, ang sabi po rito, sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ito po, kung ating kilala ang Diyos na ating sinasamba, kung kilala natin ang Diyos na ating nilalapitan sa pamagitan ng panalangin, ay kinakailangan din naman na tuparin natin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay ito ay magiging daan upang ating makilala si Jesus na ating tagapagligtas. Kaya po, mga minamahal, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ang ating panalangin? Bakit ko po, kung minsan, yung ating panalangin ay hindi dinidinig ng Panginoon? Oh? Ano kaya ang kadahilanan, mga minamahal? Sabi sa Santiago 4 ang talatay 3, ganito pong sabi, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya po pala minsan, kaibigan, kung tayo'y nalalangin, ay hindi karakaraka sinasagot ng Panginoon, hindi dinidinig ng Panginoon, sapagkat, para sa ating kalayawan. Panginoon, bigyan mo ako ng 5,000. Alad na ng Panginoon kung saan mo gagamitin. Para saan? Para sa iyong kalayawan. Para sa mga makasanlibutan. Kaya kung minsan ay hindi dinidinig ng ating Panginoon para sa pangsarili nating adhikain. Yan. Yan po ay napakalinaw, mga mahal na mga kaibigan. Kaya ang sabi po ng aklat ng Psalm 66 verse 18, kung pinakukundangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Mga kaibigan, kung ang ating adhikain sa ating buhay, laman ng ating puso ay puro kasamaan, puro kalayawan, puro makasanlibutan, ay sigurado po, hindi tayo didinggin ng ating Panginoon sa ating pong mga panalangin. Kaya pong sabi ng Kawikaan 28, verse 9, siya'y naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig sa kautusan, ng kautusan, maging ang kanilang dalangin ay karumalduman. Mga kaibigan, kung ating pong nilalayo ang ating pakinig sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, ay ang sabi ng Biblia, maging ang ating mga panalangin ay nagiging karumaldumal. Kung hindi karumaldumal, di marumi. Yan. Yan po ay nakatala sa Kawikaan 28 verse 9. Mga kaibigan, papaano naman kung tinutupad natin ang kanyang mga utos? Halimbawa, tayo nalalangin. Pagkatapos ng tayo nalalangin, ay dinidinig naman natin, tinutupad naman natin ang kanyang mga utos. Kaibigan, ang sabi ng Biblia, from the book of 1 John 3 verse 22, at anuman ang ating hingin, ay tinanggap natin sa Kanya. Yan. Kay ganda, kaibigan, na anuman ang ating hingin, ay ipagkakaloob ng Panginoon. Bakit? Dahil ating tinutupad, ating sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Anong ganda, mga kaibigan, na ating tuparin, ating sundin ang kalooban ng ating Panginoon. At kung magkagayon, anuman yung ating hingin, anuman yung ating hingin sa pamagitan ng panalangin, ay hindi mag-aatubili ang Panginoon na ito'y sagutin at maisakatuparan ang iyong mga panukala sa buhay dahil iyong sinusunod ang kalooban ng ating pong Panginoon. At kung magkagayon, tayo ay magiging kaya-aya o magiging kalugod-lugod sa Kanyang harapan na ang buhay natin ay ipinapasakop natin sa Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ang utos na, alam po ninyo, ang utos po na kinakaramihan na nilalabag po sa panahon natin ngayon,
Karamihan po, sa ating panahon ngayon, ay merong pong utos na nilalabag ang karamihang mga tao ngayon. Ay ano po yun? Yun yung nakatala sa Exodo 20 verse 4 to 6. Ano pong sabi ng Biblia? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. So ito po ay nakalagay sa Biblia sa Exodo 20 verse 4 to 6 na hindi dapat tayo gagawa ng ibang Diyos sa ating buhay. Kundi ang dapat nating maging Diyos, kaibigan, ay yung Diyos na nasa langit. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi nang napupuot sa akin. No, mga kaibigan, bakit hindi tama na tayo gumawa ng mga Diyos-Diyosan sa ating buhay? Dahil ang ating pong Panginoon ay Diyos na mapanibuguin, siloso. Ayaw niya na tayo ay may ibang Diyos sa ating buhay. Ayaw niya na meron tayong ibang Diyos sa ating buhay na ating inayukuran, ating pinaglilingkuran. Ayaw niya. Gusto niya lamang na isa lamang, yung Diyos lamang na nabayubay sa krus. Sapagkat ito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya po mga minamahal ko mga kaibigan, kung ibig po natin na sundin ang kanyang kalooban, ay kabilang sa ating susundin yung hindi dapat tayo merong Diyos sa ating buhay, kundi ang dapat ay isa lamang ang ating Diyos, iyon yung umakyat sa langit, namatay, nabuhay, at pumanhik sa langit at nangakong muling babalik. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, si Pedro po, nung nabubuhay pa, ay ayaw pong pumayag na sambahin at luhuran. Saan mabasa? Sa Gawa 10, 24 to hanggang 26. Ito pong sabi At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanya sa paanan at siya'y sinamba. Datatwa tinindig siya ni Pedro na sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Ay si Pedro nga, kaibigan Yung pong nabubuhay pa siya, ay pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y silamba. Anong sabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, tinindig ni Pedro at sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Ay si Pedro nga ayaw magpasamba Kaya ang tama na dapat nating sambahin ay yung lumalang sa atin, hindi yung naglalang. Yan. Ang dapat nating sambahin ay yung lumikha sa atin, hindi yung ginawa ng tao. Gusto kong linawin mga kaibigan, ang dapat natin sambahin ay yung lumikha sa atin, yung may-ari ng ating buhay, iyon yung Diyos sa langit, hindi yung ginawa ng tao. Kaya, napakalinaw mga minamahal kong mga kaibigan, na ano po yung mga uri ng panalangin. Ano po yung mga uri ng panalangin? Kasi po merong pong iba't ibang uri ng panalangin Una yung tinatawag na lihim na panalangin. Yan. Lihim na panalangin. Pag sinabing lihim, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nun. Ano man ang iyong kahilingan sa Panginoon, ano man ang iyong gustong hilingin sa Panginoon, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nun. Bakit? Yun yung tinatawag na lihim na panalangin. Kaya pong sabi ng Biblia, sa Mateo 6, verse 6,
Dalatwat, ikaw, pag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ng iyong pinto, ay malalangin ka sa inyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. So mga minamahal kong mga kaibigan, ang unang uri ng panalangin ay yung tinatawag na lihim na panalangin. Pangalawa, hayagang panalangin. Yan. Hayag. Pag sinabing hayag, abay di para sa simbahan. Pagka Merkules. Mga kapatid, sino po sa inyo ang mayroong mga pre-request? Ayan. Tataas ka ng kamay. Pagkatapos, ipapahayag mo yung iyong kahilingan sa Panginoon. Pangalawang uri ay tinatawag na hayag na panalangin. Sabi ng Mateo 8 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Mga kaibigan, ang pangalawang uri ng panalangin ay tinatawag na hayag. Pangatlo, ito yung tinatawag na pagsamba sa bahay. Sabi ng Deuteronomy 6 verse 6 to 7, at ang salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo sa buong sikap sa iyong mga anak, at sa iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So mga minamahal, mga kaibigan, ito yung tatlong uri ng paraan ng panalangin na kung papaano ay tayo manalangin upang tayo maging kaaya-aya sa harapan po ng ating pong Panginoon. Ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, kanino dapat tayong manalangin? Kanino kaya? Kay San Pedro? Kanino kaya dapat tayong manalangin? Ito po Sabi sa Mateo 6:9, ito pong sabi, magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Verse 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Verse 12, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Verse 14, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman ng iyong ama ng inyong mga kasalanan. Verse 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailan man. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, ang tamang panalangin, una, dapat ay yung Ama namin. Ang tinatawag natin ay hindi si San Pedro, kundi yung Amang nasa langit. Hindi kung kanino-kanino na maraming poseso, kundi direkta po na tayo po'y tatawag sa Diyos Ama. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Kaya ang sabi ng Juan 16 verse 23, mga kaibigan, at sa araw na iyon na hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. So mga minamahal, kung tayo pala'y manalangin, ay direkta tayo sa Diyos na tumawag. Yan po ay napakalinaw mga minamahal. Kaya po, nais ko pong ibigay po sa inyo yung tinatawag na mga hakbang sa panalangin. Una, patungkol sa Ama, yung tinatawag na papuri at pagsamba. Pangalawa, pasasalamat. Ikatlo, kahilingan. Ikaapat, hingi ng kapatawaran. At ikalima, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hindi po dapat nating sauluhin yung ating palalangin. Hindi dapat paulit-ulit yung ating palalangin. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang iyong ipanalangin. Upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa hapong ito, purihin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya ay nagtuturo sa atin ng tamang katuruan tungkol sa tinatawag na
panalangin. Mga kaibigan, sa oras pong ito ay wala na po tayong panahon upang po tayo patuloy na magtalakayan sa banal na kasulatan ng ating Kaya nga naman, mga minamahal, inanyayahan po namin kayo na tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, ngayong pong hapong ito, salamat po ng marami sapagkat sa aming mga mahal na mga taga-subaybay, taga-pakinig, at mga mahal na mga kaibigan na sa kailang tahanan, ay kayo nagtuturo ng tamang paraan na panalangin. At kung magagayon, Panginoon, ay patuloy naming buong sikap, susundin ang inyong kalooban, upang sa ganun, Panginoon, hindi magiging karumaldumal ang aming pong panalangin sa inyo. At hindi kayo mag-aatubili na dinggin, tugunin ang aming mga panalangin. Pagpalaan niyo po ang aming mga mahal na mga kaibigan sa oras na ito. Pagpalaan niyo po ang kailang mga pangangailangan. Paggalingin niyo po ang kailang mga problemang pangkalusugan. Nawa sa buong isang linggong muling ito na aming tatahakin. Naway ang bendisyon, pag-iingat, at pagpapala ng aming Diyos Ama ang aming maranasan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga minamahal ko mga kaibigan, mga ka-Facebook, ka-radyo natin, ka-YouTube, salamat po ng marami sa inyong pong pagtangkilik sa loob ng isang oras. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Tayhon na nagsasabi, sumayin niyo nawa ang ating Panginoon sa mga oras na ito.